Sige po, Ma'am Kimby. Paki-share lang po doon sa mga kwan natin ng ating online. We're trying na magkaroon rin po tayo ng live sa Facebook do sa Friends of Friends para maabot naman at magkaroon talaga ng Bible study. Huwag natin tigilan ang mga Bible study kasi yan po ang ating spiritual na pagkain. Especially, tayo po ay dapat naabot po natin yung mga tao na talagang kailangang iabot. Malinaw po, Ma'am Laarni, ang ating boses dyan? Naririnig pa? Yes po. Nasa bahay na po ako kanina po naglalakad ako. Napapaligiran kami rito ng ospital at saka ng ano po yung Fatima, Pastor Joke, yung Fatima Shrine, yung malaking ano nung ano dito Catholic. Doon ako naglakad kasi ako nag-deliver ako, umikot ako. Malapit po kami sa SM kaya sabi ko online pala yung ating live, yung ating ano. Buti nakita ko po yung announcement doon sa mga GC. Sige Sa po. house na po ako. Sige Evening po. po. Good evening. Sige po. Sige, may I ask Sir Marlon to lead us in opening prayer. Sir Marlon, and then could we sing one worship song? Kahit tatlo tayo, no? Sige, Sir Marlon, could we open this up with the powerful prayer coming from you, Sir Marlon? Marinig po ba po, Pastor? Sige po, Sir Marlon. Let us pray. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon. Maraming Hallelujah. salamat, Panginoon, Lord God. Panginoon, patuloy mo, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Gumagawa ka, Panginoon, ng kaparaanan, Panginoon, Lord God, upang isagawa, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Ang aming may service, Panginoon, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Sa ipagsimula, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Ang salita mo, Panginoon, na ibibigay mo sa amin, Panginoon, magbibigay kalakasan, Panginoon, Lord God. Encouragement, Hallelujah. Panginoon, Lord God, sa bawat isa po sa amin, Panginoon, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Bigyan mo, Panginoon, ang kasalitang palitan ko for the anointing, Panginoon, Lord God. And I pray, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang siyang may atas, Panginoon. Yes, O sa Lord. aming buhay. Amen. Yes, thank you Lord. Thank you for your service. Panginoon, Lord God. Ikaw, Panginoon. Amen. Yes, O Lord Pray, Jesus. Panginoon Lord God, hallelujah, sa mga kasama, dalangin ko, Panginoon Lord God, na Lord, sila, Panginoon Lord God, ay makaaking, Panginoon Lord God, upang isa ganun, Panginoon Lord God, marinig nila, Panginoon Lord God, ang nais ko, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon Lord God. Lord, kinukumit namin, Panginoon, ang gawain itong Panginoon Lord God, kayo lamang, Panginoon Lord God, hallelujah, ang gawain itong Panginoon Lord God. Dalangin ko, Panginoon Lord God, at bigyan ko kayo, Panginoon Lord God, ng malakas sa signal, Panginoon Lord God, hallelujah, Hallelujah. sa aming video service, Panginoon Lord God. Lord God, ibinabalik namin, Panginoon, ang lahat ng papuri, Panginoon, at pagpapang sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Could we sing another song? Sa mga nandito, could we sing a worship song before we start? I do believe God will touch your heart. God will heal you. God will deliver you in the name of Jesus. Kung may mga pangailangan po tayo, kung mayroon ba tayong request, let your request be made known unto God. Amen. So, Ma'am Michelle, could we sing? Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin yung pusong dalisay. Hallelujah. Tunay nga na ang tinitingnan ng ating Panginoon ay isang pusong tapat at pusong dalisay na laging nagtitiwala at nananalig sa ating Panginoon. Pusong dalisay ang aming nais. Likhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais. Likhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok
na ika'y parangalan, awit ng pagpupuri, sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa pusong dalisay. Sundalisay ang aming nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aming nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Awit ng papupuri, sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Awit ng papupuri, sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We exalt your name, O God. We exalt your name, O Lord, at lahat na nakakarinig na ito, Panginoon. There is repentance, there is deliverance, there is healing in the name of Jesus. Lahat ng misunderstanding sa daan in the name of Jesus. Habang sila ay bumabiyahe, Panginoon, in the name of Jesus. And I pray, O God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, yes, Jesus. Salamat, Ama, sa gabi nito, Panginoon. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ay amin pong patuloy na tinataas, patuloy na niluluwalhati, sinasamba, at pinupuri, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon. Walang kadahilanan, Panginoon, kung gugustuhin ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang gumawa sa iyong ubasan, Panginoon. Walang malayo, walang, Yes, so that Jesus. walang hindi kayang gawin, Panginoon, sapagkat Ikaw, O Diyos, ang laging kasama namin, Panginoon. Salamat, O Lord, sa pahintulot mo na kami, Panginoon, ay muling magtipon, Panginoon, dito sa online, Panginoon, upang kami, Lord, ay mag-aral at makinig, Panginoon, ng iyong salita. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sa amin. Thank you, Lord, sa iyong supply, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong provision, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa Amen. iyong protection sa amin, Panginoon. And Lord God, salamat, Panginoon, sa araw na ito sapagkat kami, Lord, ay nakapahinga, Panginoon, sa aming mga everyday work, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, sa mga pagpapala na patuloy mo pong binibigay sa amin. Bless mo, Lord, ang aming tagapagsalita sa gabing ito. Anoint him, Father. And I pray, Panginoon, ang bawat isa'y mabibless, Panginoon. Lahat, Lord, ng makikinig at makakarinig, Panginoon, ng iyong salita ay patuloy ng pagpapalain, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Itinataas ka namin sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen, amen. Praise the Lord. At to God be the glory. At lahat po tayo dito, ginagawa natin ang paraan just to share this link and to share also the link coming from the Google Meet and itong link natin sa Facebook, Friends of Friends. Amen. I would like to share you about Heal the Wounded Soul. Heal the Wounded Soul. This is a challenge for us na every one of us, despite the rapid and remarkable progress of medical science in recent years, the amount of sickness in the world remained extremely high. Bagamat samot-saring pinaka-the best daw ang Cardinal Santos na hospital sa kanyang MRI
sa kanyang CT scan at mga iba pang mga bagong CT scan na pinagbibili dito sa Pangasinan. Regardless of lahat ng technology na to scan kidney stone or gallbladder stone, ay tandaan po natin, Jesus is needed dito sa mga taong ito, and they must see to it na sila po'y nakakarinig ng salita ng Panginoon. While effective treatment and cures are discovered for one type of disease, type 2, type 1, type 3, whatever type it is, another variety of sickness appears on the scene. Every time, alam niyo po, maraming sakit na unli sa mundo tayo. Pag merong another discovery ng science, may healing, may treatment, may antibiotic, pero merong unli sa alamat about this sickness and disease. Unli sa. There remains a tremendous need for healing. Surely, the plight of sick and suffering humanity presents a great challenge to the Christian church. Tandaan po natin, kung tayo mga nasa Christian community, Jesus Christian Community Ministry, ay hindi natin madadala ang salita ng Panginoon sa mga uhaw, sa kagalingan, uhaw, sa deliverance, uhaw, sa kailang mga relasyon. Importante po na there is Jesus died in the cross for them to rescue them 2,000 years ago. Kaya nga, that challenge is being answered to some degree by skilled Christian doctors and nurses. They give themselves tirelessly seeking to relieve infirmities of humanity. But, tinan nyo, kahit anong galing ng mga doctors, patuloy pa rin na sometimes they cannot recover kasi nasa Diyos lang kung kailan po tayo mabubuhay or mamamatay. It is the will of God sa ating buhay. Tandaan po natin, dapat ma-in-tune natin ang mga tao sa salita ng Diyos at ang pag-accept kay Jesus Christ. Kaya nga, itong Lenten season, itong Monday, Thursday, Good Friday, and Black Saturday, and Sunrise service, it always connect with our Lord Jesus Christ. So, ministers must also face this challenge. Christ has commissioned His servant to preach the gospel and heal the sick. And everybody say Amen. Amen. At lahat kayo na dyan nasa ospital, nasa bahay, na kung kayo po ay nasa samot-saring karamdaman in the name of Jesus, karamdaman sa stomach, karamdaman sa lungs, mga endocrine glands, mga internal organs, sa sakit sa kung ano man ang bumubulong sa inyo in the name of Jesus, any depression, any anxiety in the name of Jesus, let there be healing. Amen. Kung ngayon ay para bang nagdududa ka sa nasa kapaligiran mo, ang isa lang ang answer dyan, Jesus is the answer to all your prayers. Amen ho ba? Bagamat kayo po ay nakakarinig ng salita ng Panginoon, kailangan nyo pa rin si Jesus, i-master nyo po ang salita ng Panginoon, i-gather nyo ang mga tao ninyo, gather your family and mumble a prayer. Sabi nga ng Bishop, mumble a prayer. Always mumble a prayer. At kahit kaya nyong gastusan ang mga sakit in the name of Jesus, si Jesus lamang ang nakahihil niyan. Alam niya kung anong gamot, alam niya ang antibiotics na sasamahan ang doktor ng ating Panginoon upang ikaw ay gagaling. Amen. So our responsibility as a minister, number one is, will be our responsibility. The gospel is the good news of deliverance, and everybody say Amen. Amen. The gospel is the good news of deliverance and healing in the name of Jesus. Wala nang ibang pangalan sa ibabaw ng mundo o sa taas ng langit na ibinigay upang tayo po ay ma-deliver sa ating mga sakit. So this deliverance and healing is for the total man. Every church leader and every church must maintain this as primary goal natin. We must seek by faith in Jesus to see physical healing taking place in our community. Amen. How much more na tayo po ay nandito mga pastors, mga pari, mga priests, at wala nang hindi lang na-feel na si Jesus is the healer.
nakatuon na lang naman po ang kanilang knowledge sa kanilang mga kaalaman, sa mga samot-saring doktor. We are not condemning the doctor, but we must rely on our faith in our Lord Jesus Christ. So we must seek by faith in Jesus to see physical healing taking place in our community. Our teaching will bring healing to our people's mind and spirit. Amen. Huwag mo nang pagdudahan, kapatid, na si Jesus, He will heal you. He will guide you. Amen. So our teaching should bring healing to people's mind and spirit. We can measure the fruit of this ministry by the growth of love and faith in the local church. Then the church itself will minister healing to the needy and the lonely. Lonely and available. Ika nga, lonely and available. Amen. Tandaan po natin, umaatake si kalaban pag kayo po ay lonely, I'm Mr. Lonely. I have no money. Wala ka pang money, wala ka pang honey, look for Jesus. Amen. Don't rely on everyone, but rely on our Lord Jesus Christ. Not every church leader, amen, will have healing ministry to attract thousands. Every church leader, however, must be able to see definite evidence of healing according to the biblical understanding of a total man. Healing for the total man. Tandaan po natin, hindi lahat po ng ministry ay pinaubaya ang healing ministry. But nakita nyo sa JCMI, nakita po natin how God restore everyone. Ni minsan hindi ako nakita, pinagmamalaki ko po ang ginawa ng Panginoon sa ating Ma'am Arnie, di ba? Ni minsan, baka nga hindi nyo nasabi sa pastor nyo at kinaya nyo mag-isa. Ni minsan, walang na-COVID at the time of COVID. Could you agree for that? Amen. Could you have a thumbs up for that? Could you have a shout, Amen? Dahil at the time na nagsialisan sa mundong ito ang ating mga mahal na bishop, ang mga bishop ng ibang churches, ang mga pastor, ang mga members, pero God has restored us. Amen. So, pakanat na kanlabat na God is restoring everyone. And then after COVID, tayo naman ay sinubok naman tayo. 'Di ba, Ma'am Sarah Joy, Ma'am Ramil, Ma'am Yansay, Ma'am Roda de Vera Valdemor, Ma'am Rods, 'di ba? Nakita niyo naman kung gaano kumikilos ang mga pastor just to lay hands on the sick and the sick recovers. Nakikita po natin yan, Ma'am Larnie, sa YDS natin, no? Every time nagkakaroon tayo ng 4-piece kwan. Hindi lang tayo 4-piece lecturer, but we lay hands. Nakita nyo si Bishop Marlin at that time na nag-lay hands po siya ng mga umiiyak dahil parang problema ay nandyan. Mga problema ay nasamot sa rin. May pera, pero hindi yun ang kasagutan sa kanilang pangailangan. They need Jesus in their lives. Kaya nga, sabi dito, Amen po, Bishop. Sabi sa akin ni Bishop, kung nagre-raise si Bishop, Amen, we need Jesus. Lord Bishop. Hallelujah. Church leaders are servants of Christ. Amen. It is our task to do for others what Christ Himself will do. He will bring healing to sick bodies, sick souls, and sick spirit. What can the average church leader to do? Bring this healing into community. And I pray na lahat po tayo, hindi lang mga pastor, could bring healing to everyone. Kaya nga kung may dinadamdam po kayo, blood pressure, creatinine, high blood pressure, mga gouts, lahat ng klaseng stone in the name of Jesus, bring it to Jesus. Tandaan po natin, meron po tayo mga magiging doctor or medical doctors or mga physical therapist na mga members. They are blessing sa church because they can diagnose kung ano ang nilagay ng kaaway sa atin at ginagamit itong mga ito upang tayo ay mamuhay pa physically longer para kagamit-gamit po tayo sa Panginoon. Sinasabi nga ng ating bishop, pag wala ka nang gagawin dito sa ibabaw ng mundo, sumpe ka lang, umuwi ka na para hindi ka na magkasala, para you could be with the Lord, pero pag buhay ka pa, may gagawin ka pa. Hanapin mo ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Hanapin natin. Kasi
Ang kailangan ng Lord, ginawa po natin ang ating assignment. So, our responsibility, this is a challenge for us. And then, how to bring healing? Sabi dito, preach the word. In 2 Timothy chapter 4 verse 2, at mayroon pa akong tagabasa dito, si Ma'am Michelle. Sabi dito sa English, at mamaya tatagalogin ni Ma'am Michelle, preach the word. Be prepared in season, and out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, aglarong dadangal at pastor. Aglarong dadangal at sarame mentor da. Hindi na sila nakikinig sa Bible study leaders. Mabuti nga may mga Bible study leader like Pastor Sisa, Ma'am Marlene, at mga iba pang mga Bible study leaders dito na kuminsan pagod sila, but they have scheduled to reach you out. Di ba, Bishop Jericho Aban ng Kabayan Party List nandito sa ating the watching for us. Tandaan po natin, we are bringing hope to every people. Sige, Ma'am Michelle, pakibasa po. Preach the word. How to bring healing? Preach the word. Sige. Sige, Ma'am Michelle. Second. 2 Timothy chapter 4 verse 2. I-preach mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan. Maganda man ang sitwasyon o hindi. Iparealize mo sa kanila ang mga mali nila at pagsabihan mo sila. Pero palakasin mo rin ang loob nila at habaan mo ang pasensya mo Hallelujah. sa pagtuturo. Habaan ang pasensya sa pagtuturo. Kaya nga, a double honor sa mga lahat ng mga pastor nandito, lahat ng mga bishop, lahat ng mga gawa kay Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, ang healing balm sa bawat tao ay ang salita ng Diyos. And everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. The Word of God has the therapeutic and healing qualities na dapat nating manamnam. Para bang masarap na sinaing, para bang masarap na sabaw ang salita ng Panginoon. In Psalms 107 verse 20, He sent His word and healed them and delivered them from all their destruction. And this is the word of God. Kaya nga, ako'y nagpapasalamat. Alam niyo yung mga naoperahan na, alam niyo na napunta sa may mga members po kami. Sasabihin na lang, Pastor Joke, nandito na ako sa operating room. Ipag-pray mo ako, nandiyan ka na? Hindi, Pastor Joke, huwag niyo nang sabihin. Kasi hindi nila alam kung sila'y mamamatay or mabubuhay. Takot sila na mapulaan ang Diyos na nasa kanila. Kung sakali mang namatay, dunggo na to, mananay siya Diyos ang katawan, inatay. Tandaan po natin, wala sa atin to judge, but everyone comes to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. Alam ko po, Ma'am Gwen, pakicheck nga si Bishop, nandito ito, pakipost to. Kasi para ma-align kami ni Bishop, Hello, Bishop. Good evening. opo, mag-align po kami ni Bishop dito. na po. Sige po, idadala ni Bishop dito para si Bishop ako po ay ibaback up. So, okay, i-continue ko po dito, Ma'am Michelle. Sige, Psalms 107 verse 20. Sa salita lang niya, gumaling na sila. Amen. Niligtas sila, di hinayaang mamatay. Hallelujah. Sa salita nila ay pinagaling na sila, niligtas na sila, Amen. at hindi sila hinayaang mamatay. So thanks be to the Lord, yung mga nabigyan ng second chances dito, in the name of Jesus. Di ba, Ma'am Nieves, di ba? We are given a second chance. Kaya nga, tinan niyo, yung mga nakunan, yung mga naalisan, ng mga bagay sa katawan, it is your second chance. Tandaan po natin, yung nanganak ng, ako'y nagpapasalamat sa aking Bishop Marlene, mami ko, na ako ipinanganak ng Ligate, tawag niya? Cesarean? Cesarean. Ay, cesarean. Ay, sorry po. Sorry. Cesarean pala. Cesarean po. Cesarean. Hindi na mga... Dalawa kami na magkapatid na cesarean po kami, Ma'am Maricel. Hallelujah. Pero, Ma'am Elizabeth, di ba? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. We have our bishop. Pinapakita lang na her strength comes from the Lord, the makers of heaven and earth. Amen? So, tandaan po natin, preach the word.
We should fully preach the gospel of Christ. And sabi, faith comes from hearing and hearing the word of God. In Romans 10:7. Tatapusin ko muna ito and then ibibigay ko kay Bishop. Teach the people. So, how to bring healing? Preach the word, teach the people. Pangalawa, teach the people. Our teaching ministry should have a special emphasis on healing. Amen. Teach those subject with have a special hearing or bearing on healing. Teach on forgiveness. Hallelujah. Kayo pa'y nagpapatawad. Hallelujah. Amen. Kayo ba'y nagpapatawad? Then, kung kayo nagpapatawad, then, healing is coming. Right attitude. Tama ba yung mga attitude nyo? Sabi nga ni Bishop, dapat gentle po kayo. Hindi po kayo hambog, kundi maaaring matapang po kayo in preaching the word of God. Pero pag makikita po nila kayo, humble naman pala ito si Bishop. Humble naman ito si Pastor Joe. Talagang right attitude, right relationship. Makatao, makadiyos, makabayan, makabansa, makakalikasan. Hallelujah. Good GMRC. Good right and moral character. Ma'am La Arnie, di ba? Tinuturo natin yan. Ma'am Elizabeth, Ma'am La Arnie. Hallelujah. Pastora Rose, Pastor Marlon. Ang lahat po kayo ay nagagamit sa ating purpose activity na yan. So, tandaan po natin. Right attitude, right relationship. Kung sino. You have the right attitude to our Lord Jesus Christ. Kay Mr. Muay. Kay Mrs. Muay. You have the right attitude to your bishop. But, sa pamilya mo, do you have the right attitude? Tandaan po natin, may right attitude na kay God, may right attitude ka pa asawa mo, may right attitude ka pa doon sa hindi mo ibubuto. My God. Ito lang, ano? Mama Agnes, ito lang. Do you have the right attitude doon sa dumadat? Ayaw mong ibuto. Hindi mo siya ibubuto, pero did you respect them? Did you give them way na sila po ay marespeto rin kahit hindi imawat kalay kaldero, kasirula, kawa, tabo, ang mura ibuto, pagkatapos iniisbidan mo pa sila. So these are attitude, di ba? So teach the people. Kaya nga mga pastor, mga churches are the right to have moral recovery program katulad ng National Chaplain of the Philippines. Katulad rin ng mga box. Amen. Katulad rin ng builders, ano tawag dito? Kingdom Builders Partner, ministry pastors, di ba? Katulad ng mga iba pang mga ministerial fellowship, you have the right to have the moral recovery program in your community. Kaya nga, Jesus Christian Community Ministry Church, di ba? So, giving special teaching on harmony in home and a biblical structure of the Christian family. Tandaan po natin, hindi lang once na nilihans ka, okay, you have accept it. Para hindi na bumalik, tayo mga pastor ay magtuturo po tayo ng right harmony in the home and the biblical structure of the Christian family. Educate people. Hallelujah. Educate people in a right thinking and believing. Tutor them on the fruit of Spirit. Galatians 5. Check natin, baka nakalimutan nyo. Banggitin po natin ito. Galatians 5, 19, 21, 22. Ipapasa ko, malapit na po. Para dito sa Hail the Wounded Soul, importante po dito. Kasi Jesus Christ died on the cross, not for only our body, but the healing of spirit, soul, and the body po natin. Di ba? So, sige po. Sa lahat ng mga nandito sa online, saka sa link, dapat manatili po kayo hanggang matapos po tayo because there is healing, there is deliverance when you hear the preaching and the teaching of the word. Ma'am Michelle, Galatians 5:19, 19 to 21, 21, sigo. obvious naman ang mga ginagawa ng laman. Okay, wait. Itong binabasa ni Ma'am Michelle ay Pinoy version at suwak na suwak ito sa very practical terms and terminologies para sa mga Pinoy. Go. Yan yung mga immoral na gawain, malalaswang pag-iisip at mahalay na pamumuhay. Ganon din ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, sobrang galit sa kapwa, pakikipag-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit,
pagiging sakim, Yes. pagkakawatak-watak, pagkakampihan, pagkainggit, paglalasing, mga sobra-sobrang pagsasaya, at iba pang mga kagaya nito. Mm. Winawarningan ko na kayo, winawarningan ko na kayo dati at inuulit ko ngayon, hindi makakasama sa kaharian ng Diyos, hindi makakasama sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga ito. Okay, 22. Pero ang taong nagsuko ng buhay sa Holy Spirit Hallelujah. ay nagmamahal, Hallelujah. nagsasaya, Kayo ba ito? may kapayapaan, nagtsatsaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagkakatiwalaan, nagpapakumbaba, at nagpipigil sa sarili. Hallelujah. Walang batas na nagbabawal sa mga ito. Hallelujah. Okay, balikan po natin before we give to Bishop. Tandaan po natin, these attributes are anabolic. They build up emotional life and character. Tandaan po natin, it is not about day and night with the King, reading and jotting every impression or insight mo doon sa salita ng Diyos, but also, the pastor is guiding you about your harmony in home, biblical structure of a Christian family, educate people in a right thinking and believing, tutoring on the fruit of the Spirit. Hallelujah. These attributes are anabolic. They build up emotional life and character. In contrast, the work of the flesh are catabolic. It destroy life. It destroy your liver, organ. Diba? Kumisan nagkakaroon kayo ng gout kung hindi nyo napapatawad yung mga nanakit sa inyo. Diba? Maasin, nasisikmura kayo pag kayo po ay hindi. Diba, Sir Marlon? Mas lalo pag naksal kayo ng libre, Sir Marlon. At sa may teacher na Jekay. Diba, kung minsan sumasakit na yung tiyan nyo kung na-nervous kayo, nagkakaroon kayo ng nervous breakdown kasi sa takot, sa fear, sa anxiety, sa depression na yan. They tear apart and destroy everyone. So let your teaching emphasize positive. Do not major on minor issue and negative concept. Kaya nga, I repent sa mga pastor nakikinig dito, bakit tayo nakikisaw daw sa awayan ng BBM tsaka Duterte, ipasa Diyos na natin. Ayusin na natin yung pamilya natin. Ipasa Diyos natin. At hayaan natin kumilos ang Diyos sa ating mga leaders at ayusin ang ating mga bahay. So, how to bring healing? Ulitin natin, preach the word. Teach the people. And let us see, make the Lord's Supper healing service. Tandaan po natin, okay. Ilang beses ka na, one time lang tayo. First Sunday lang po tayo nagko-communion service, Lord's Supper na tinatawag. Ipagpunta mo, ikaw mismo, hindi ka pa naglo-Lord's Supper kasi hindi mo mapatawad si brother, hindi mo mapatawad si sister, hindi mo mapatawad yung co-worker mo, hindi mo mapatawad yung co-pastor mo. Ay, listen, hindi mo mapatawad yung nagsuserve ng communion. Come on, mag-repeat na po kayo. Hallelujah. Amen, Ma'am Laarni, no? Hindi mo mapatawad yung mami mo, daddy mo. Sila na nga nagpupuyat na mag-alaga ng mga apo, pagkatapos kayong mga anak na inaalagaan ng apo, wala pa kayong mga walang walang mga di ba? Tanda po natin, teach your congregation the correct way to participate in the Lord's Supper. Partaking worthy will bless and strengthen them. This particular service, above all others, can be a true healing service. Give it a high priority. Your people will benefit enormously, spiritually and psychologically and physically. Tandaan po natin, pag itong Lord's Supper, pag itong 7 last word, pag itong mga tinatawag na foot washing ay hindi kayo pumupunta sa mga service na ito, saan kayo pumupunta? Sa beach? Saan kayo pumupunta? Sa outing? Wherein ang Lord ay namatay po sa atin, and itong mga pastor naman na kinasiyan, pinatungan ng kamay upang ipahiwatig
ang kalooban ng Panginoon, saan po kayo? So, unahin po natin ang Panginoon. Foot washing, 7 last word. Hanapin nyo ang mga churches na kung saan ito ay magamit po natin. At sabi dito, it is a high priority. Healing service, give it high priority. Your people benefits enormously, physically, psychologically, and physically. Ito po, last, encourage the ministry of elders. Encourage the healing ministry of elders as described by James. Sabi nga dito, welcome po, Ma'am Barbara Badok Bautista. Thank you for watching, and ito po ay release po natin. When there is Bible study like online, on-site, take heed. This is a high priority nowadays. Importante po ito. So, tandaan po natin dito sa encouragement, how to bring healing. Number 1, preach the word, teach the people, make the Lord suffer, a healing service. Pang-apat to, encourage the ministry of elders. Ano ba yung mga elders natin? Yung mga elders natin, narinig ko sa testimony, na kayang maglihans. Hindi lang ang bishop ang maglihans, Brother Ryan, kundi everyone na nandito, elders. When si elders, matagal sa ministry, they know the knowledge of the Word of God. Tawagin niyo po sila, mga elders ng church, to heal, to bring healing balm sa inyong family. This ministry can function in your worship service. Let the sick come forward, anoint them with oil in the name of the Lord Jesus. Lay hands upon them, pray the prayer of faith on their behalf. Expect to see God's work miracle of healing in your midst. Kaya nga, ang conclusion po nito, the program of the church, according to James, is to announce, number 1, release to the captives, recovery of sight to the blind, recovery of mentality in the name of Jesus. Kung mayroong mental anxiety, stress, depression, let there be healing. Once you hear the Word of God, once there is reading of the Bible, babad sa presensya ng Panginoon, there is healing and healing of your mind. Amen. Sobriety, dignity, etc. There is recovery of everything that was lost dahil inaagaw ng kaaway talaga ang mga bagay na ito para hindi po tayo makausad. So, release, recovery, deliverance for the oppression in Luke chapter 4, verse 18, pakisulat po ito kung mayroon time si Ma'am Michelle. Kasi ipapasok ko na kay Bishop ito. And let's listen to the Bishop. Let's listen to the Bishop hanggang 8 o'clock pa naman tayo. At kung ito po ay mapapaikli, ay napakasarap kasi ang salita ng Diyos ay napaka-importante. And sometimes, kung dito kasi nakatapat tayo sa lulong, sa Ilonggo Girl at mga palabas, tandaan po natin, importante po na tayo ay babad sa presensya ng Panginoon. Pa Michelle, Luke chapter 4 verse 18. Sige po. Let this kind of ministry function in your church to the glory of God. Amen. Sige po, ma'am. 4 verse 18. Okay. Luke chapter 4 verse 18. Nasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako para i-preach ang magandang balita sa mga mahihirap. Pinadala niya ako para i-proclaim ang paglaya ng mga binihag. Hallelujah. Luke. Binihag na makakakita na sila. Pinadala ako para palayain ang mga inaapi. Hallelujah. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. When we say dukha, okay, number 1, literal, walang makain, walang pambili. May pambili pero hindi naman binibili. Hallelujah. Mayaman nga pero walang kwenta kasi walang relasyon sa Diyos. Mahirap pa rin. Are you getting what I'm saying? Medyo masakit, medyo karni ito, pero iyan ang totoo. Mayaman nga sa pera, pero walang relasyon sa Lord, dukha pa rin. Diba, Ma'am Elisa Marquez Bailo? That's why we create discipleship, mentorship, at yan po. So, ulitin natin how to bring healing. Preach the word. Teach the people. Make the Lord suffer a healing service. Letter D,
encourage the ministry of elders na magpagamit sa Panginoon to bring healing and deliverance. Kaya ang conclusion niyan, release, recovery, and deliverance. Kaya nga, ito po, makikinig po tayo sa bishop natin about this heal, the wounded soul, spirit, soul, and body. Palapakan po natin ang Panginoon. Alam ko pong yung mga iba ay parating pa lang. Dalawa po ang pupuntahan niyo po ninyo. Itong Google Meet natin link sa Jesus Christian Community Ministry at itong Facebook Friends of Friends na nandito. Kung nakikita niyo po ay pagpalain po kayo ng ating buhay na Panginoon. Amen. Bishop Marlene, palapakan po natin ang Lord. Amen. Glory. Pastor Gwen. Magandang gabi po sa Ayan, inyong kay Bishop lahat. ito. Can you hear me? Nasubukan Are you ko. hearing me now? Gandang gabi po. Yes, ang gabi po ng lahat. Lahat ng nakikinig from Hong Kong to hindi ko lang I just came outside. Talagang lumabas po ako sapagkat Okay. Listening po. Magandang gabi po sa inyo. Pastora, what's this? Elisa Bailo is watching. Thank you. And Elisa Marquez and Nieves Kaakbay. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ako po ay talagang inatasan na hindi pwedeng pababayaan ang mga sin-sick soul or wounded soul. Kanina, hindi naman kami nag-usap ni Pastor Joe kung ano italakayin niya, pero habang ako'y the whole afternoon that I am in my room, I am already guided by the Lord that I should go into heal the sick. This is what the Lord is encouraging me. Kasi sa panahong ito ngayon, marami pong may sakit. Yung iba gustong-gustong magkasakit. Pero ako hindi ko gusto yan. Nakakaisturbo yan sa ministry. So magandang gabi sa inyong lahat. And I trust God that you can go back into this truth. You know, last Sunday when we had our communion, that Holy Communion, I was warning. Do not participate if you are not yet baptized. Do not participate if you have not forgiven your enemy. Do not participate in the communion if you have anything against your leader. You have to repent and you have to stop because it will bring sickness to you. That's why many died because of that hidden sin. That was my preaching last Sunday. But tonight, I go into this, the reason why people are sick. That is in the body and also in the soul. As the soul must be healed, the body must be healed. Kaya purihin ang Panginoon kapag ang Diyos po talaga ang kumilos sa buhay ninyo, paniwalaan nyo ito po'y totoo. Just speak the word and you will notice people follow you. Speak the word, the enemy follows you. This morning, I was blessed with the opportunity to speak at the CSL, during GP Win prayer session, and then I gave exhortation in the Council of Leaders sa buong Pilipinas. Kaya I was given the opportunity that even if I pass through these trials of sickness, it is not because of sin. If ever I committed sin, it is because pinapabayaan ko yung katawan ko.
Trabaho ng trabaho, trabaho sa utak, counseling sa emotion. Kung minsan nadadala ko yung mga problema ng miyembro sa bahay, dito ko iniiyak, dito ko tinatapos sa bahay. And it's not good to the body. Now listen to this. Where did sickness originate? First, it originated from Adam. You remember? Kilala niyo ba si Adan? Amen. Amen. Okay. So, Amen. from Adam, created is spiritually perfect, but Adam were created also sinless, walang kasalanan, and guiltless, pero kailan siya nagkaroon ng karamdaman nang siya po ay nagkasala? Ano po bang kasalanan nila? Sa Garden of Eden, sabi ng Diyos, huwag nyo itong pakialaman ang kahoy na ito sapagkat hindi pa napapanahon. Masyadong bright kasi ang Pilipinas. Masyadong bright ang mga Pilipino. Sinong may sabing hindi natin kaya to? Kaya natin to. And that is pride. Okay? So, if you read Genesis 1:26, created in the image and likeness of God. We were created in the image and likeness of God. So, they enjoyed untainted fellowship with God. Grabe ang kanilang fellowship. Si Adam, si Eve, at saka si God. Grabe ang kanilang fellowship. Talagang morning, noon, and night, they are having a fellowship. My beloved brethren in the Lord, members of the GCCMI, I am very proud that you attended this. You give importance. Minsan kasi, hindi natin binibigyang importance ang midweek. Kaya pag nagmi-midweek tayo, pagka Wednesday, kami-kami lang. Sinong nabibless? Kami lang. Bakit? Palagay ninyo, hindi yan nakikita ng banal na espiritu? Nakikita yan. So that's the reason why others are questioning, bakit sila lang ang nag-believe? Naturally, wala hong favoritism si Lord, pero doon po nag-umpisa ang karamdaman. Ang karamdaman. Pero pag may karamdaman ka, outright, God will give the healing. Because may karamdaman na galing kay Satanas, may karamdaman na galing sa kagagawan mo. Okay? Kaya nga, tinatakil ko yung the Lord's Supper or the Holy Communion because Pastor mentioned it. Di man kami nag-usap, pero the Holy Spirit guided us. So, dito sa Genesis 2:25, anong sinasabi niya? Nalaman nila na sila ay ganitong katayuan. Madali kong example yan. Basahin mo muna. Parehong hubad yung lalaki at babae, pero hindi sila nahihiya. Amen. Amen. Kaya nga tuwing may ikakasal, lagi kong kina-counseling yan. Alam nga naman, nakapantalon, naka-leggings kayo na magtabi. Hindi pwede. Ang ibig sabihin, nang pareho silang hubad, all these factors have contributed that the emotional condition that we are in perfect health. Pero wag nyo itong gagawin pag hindi pa kayo kinasal. Si Adan at si Eva was wedded by God in the Garden of Eden. Kaya nauso po yung garden wedding. Pero hindi nila alam anong ibig sabihin. Kaya pag ako'y nagkasal, mangyayari doon sa garden, ina-explain ko talaga ito. Fresh from the hand of the Creator, they were perfect beings, spiritually, physically, mentally, and emotionally. Genesis 1:26. Pakibasa. Genesis 1:26. Genesis 1:26. They were, Tapos sinabi ng Diyos, mag-create tayo ng tao na kagaya natin. Sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa langit, at sa lahat ng mga hayop sa mundo. Maamo at mabangis, malaki at maliliit. okay. So, ibig sabihin, when God is ordering this, alam ng Diyos ang mangyayari sa tao.
Niwawarn na niya. Bakit ka magkakasakit? Disobedience. Bakit ka nagkakasakit? Kakulangan sa pag-asikaso ng iyong katawan. Okay? Alam mong God created you that way. Ang ginagawa mo, gusto mo pang gawin yung gusto mo. Kaya, ganon ang nangyayari. Pero outright, if you know that you sin, repent immediately. Don't wait for a longer time. Repent immediately and said, Lord, into your hands, I commit my body, I commit myself. Create in me a clean heart. Clean heart lang ba ipapakreate mo? Hindi. Create in me a new liver. Create in me a new everything. New, what's that? Gallbladder. A new spleen. Create in me, O Lord, that I can will be able to do what the Lord wants me to do. Amen. Amen. Pag nakita nyo to, nalaman nyo ito, talagang magsisi kayo. Kasi, katulad nito, may ine-expect akong mga pastor na a-attend. Nasaan yung mga pastor? Isang pastor nakita ko ito, Pastor Marlon, Pastor nasaan yung iba? Sabi ko kay Pastor Joke, call them one by one. Pastor Elizabeth. Sa ganitong oras, pagka gano'n na mayroong gawain, kung maaari, andun tayong lahat. So that when the battles comes in, pag mayroong gira, naku, sumilip ka agad si Pastor Joel. Yan ang gusto ko sa'yo, bro. Anak ko, yan ang gusto ko sa'yo. Sumilip ka agad. Okay? Ayaw mo ng where are the pastor? Ayaw mo. Okay? Kasi napakahalaga na talagang makakarinig kayo ng tamang katuruan. Okay. Now, sabi niya dito, the couple had access to every tree, herb and fruit in the garden. Only exception was the tree of knowledge of good and evil. And God said, anong sinasabi niya sa Genesis 2:16 to 17? 16. Sinabi niya sa tao, pwede mong kainin ng lahat ng prutas sa garden, except sa puno na nagbibigay ng kaalaman, kung ano ang mabuti at masama. Wag na wag kang kakain ng prutas ng punong yon. Pag kumain ka nun, mamamatay ka sa araw ding yon. Amen. Alam niyo ba napakasarap kumain ng mangga? Na-discover ko lang sa hospital na pag kumain pala ako ng buong mangga, tataas yung sugar. Sobra. Yes. Pag kumain ka pala ng apple na sobra-sobra, tataas din ang sugar mo. Pag kumain ka ng saging na sobra, tataas din ang sugar mo. So lahat ng mga nilikha ng Diyos pwede, but at the minimal way. Kaya take care of your health. Kasalanan ang pababayaan ang iyong sarili dahil sa iyong kasibaan. Hoy, masisiba, huwag kayong ganyan. Uy, masiba, unya. Lalo na kapag laman loob. Alam niyong bawal yan sa mga tawag nito yung may gout. Kasi mataas ang uric pala dyan. O yung Pastor Joke na mahilig sa kato-kato. Nako, lagi na namin siyang sinasaway. Bakit? Mataas po ang uric acid niyan. Adiskubric labat ng Siak Sulinmad Hospital. You see, the leader must be there in order for her to teach the people again. Kaya, let us teach again. Pagka kumain ka palang sobra, maganda ito kasi Himalayan salt, etc., etc. Ay nako, hindi pala pwedeng ganon. Sino ba itong king? Not too much. Yeah, not too much kasi pala titirahin yung liver mo. Kaya sabi ko, wow, I learned a lot when I was in the hospital. But it's a sacrifice. Could you imagine? Sabi ko, Lord, kahit nandito ako sa hospital, gamitin mo ako. I preach the word, I share the word, I even share the food that I have that I cannot eat. Okay? So, somebody got sick. I said, Lord, kahit nandito ko sa hospital, by my word, I speak the word of power and healing. I speak the healing. Mayroong gumaling. Amen, amen. Diba? Kasi si Lord, inherent na yan sa atin. Na binigay na yan sa atin. Na dapat nating sundin.
Okay. God said, in dying, thou shalt die. Sabi niya, in dying, thou shalt die because you die spiritually. The law of death will become active within you and you will eventually die physically. Pag namatay ikaw spiritually, kasi yan na ganito. Di ba ang karamihan, pag linggo, lalo pag may negosyo, huwag kayo magalit sa akin ha, bato-bato sa langit, ito na lang, kapag linggo, hindi talaga sa atin yun. Yun ang tinatabag, huwag mong kainin ang prutas ng kahoy na yan. You know, Sunday is not yours. It is God's day. Huwag niyong ipagpapalit. Takot kang mawalan ng customer, katakot kang wala ng mamaya, sayang naman tubo mo. Wag, tubo lang yun. Pero pag si Lord ang mag-release sa'yo, maniwala kayo. Do you know that even in sickness, God provides? Amen? Amen. Yes. Ay, could you imagine, wala kaming kapira-pira, pumunta kami ng hospital? God provides. God is good. God is good. Could you imagine? Wala kaming pira. Sabi ni Michelle, Mami, wala tayong pundo. Mami, ganito. Sabi ko, manalangin lang kayo. Ask God about it. Just pray. Kung the Lord purposely put us here in the hospital, God has a purpose. And if it is God's purpose, God will provide. Amen? So, pinoprovide niya kami ng prutas, pinoprovide kami ng isda, pinoprovide kami ng gulay. E di hindi na ako namili. Amen? Kaya mga pastor, opo, pastor, sinasabi. Kaya, kailangan po natin na sa oras na para kay Lord, gawa ka ng paraan that you will not eat the fruit of the invitation of the enemy. Hindi ka mapamalulugi, maniwala kay sa akin. Yun ang crying ko sa mga business. Umiiyak ako kay Lord. Lord, maawa naman kayo sa mga anak mong ito, Lord. Sila po, Panginoon, ay hindi dapat magkasakit. Sila po dapat ay hindi malugi. Lord, please, help. Because I'm the leader. Alam nyo ba na iniiyakan ko kayo? Hindi. Bakit? Sasabihin ko pa bang umiyak ako sa iyo, Kimberly? Sasabihin ko pa bang, Kim, iniyakan kita? Hindi. Nakikita ko yung style ng bawat isa eh. Nakikita ko, pag nakita ko yung tiyan ni Pastor Marlon, medyo bumutyog na ng konti. Pastor Marlon, bawasan tan. Bawas lang yan. Si Maricel, gumaganda mo. Ang gano sa amo to ng salat. Okay la ba? May trial silang magkapatid. Pero tandaan niyang mabuti, kaya pa. Yes. Yes, okay. God is a good God. Pagka may sakit ka, huwag kang mabahala. Call unto God and He will answer you. Amen. Bago ka tumawag sa akin, kay Lord ka muna. Mayroon tayong mga kapatiran, ayaw nilang ipagsabi na mayroon silang sakit. Tinatago nila. Paano sila may panalangin? Ay ginagawa naman akong magikiro na kung sino bato, sinong may sakit, bato, pig. Alam, ganyan ako. Hindi pwede Kailangan sabihin nyo na may karamdaman kami, may problema kami, so we can pray together. Kasi pag if we don't pray together, sickness will come in. Ganun pala yun. Hallelujah. Okay? So, sabi niya, the process of deterioration of our body, first is sickness. Second is aging. Sabi ko, Lord, wag mo muna naman akong ipadeteriorate. Kaya ba ako may sakit dahil matanda na ako? Hindi, Lord, dagdagan mo pa yung edad ko, Lord, dahil hindi ko pa natapos yung mga mission ko. Sa totoo lang, si Lord lang nakakaalam ng mission natin. Amen. Si Lord lang ang nakakaalam ng mission natin. Kapag sinabi ni Lord, gawin mo na ito ngayon, at magpatumpik-tumpik ka pa, ayaw pang kumilos, abay, nagagalit ka kasi hindi tama yon. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan ka pa kumilos? Kaya si Pastora Michelle kanina, ang bagal-bagal nila, sabi ko,
3:30 bihis na ako. Nasaan na kayo? Interesado ba kayo o hindi? Wala na yan. If you cannot go now, you have to wait for 3 months. Nga sila. Ay, andito na po kami, ready na po kami. Wag na kayo mangligo. Hindi na usap. Kuminsan, ang pagliligo, dahilan na hindi ka makapunta sa church. Ay, sorry, hindi kami nakaligo, ganito. Marami kayong arte, no? Gumamit kayo ng wet wipes. Huwag kayong maubusan ng wet wipes sa inyong kwarto. Pag hindi kayo naligo, wet wipes lang yan. Pakrim-krim ng konti lang yan. Konting ambala nga lang yan. Basta lagi mong suklayin ang buhok mo para hindi ka lagyan mo ng konting pabango. Kahit hindi ka naligo, hallelujah, hindi ka mukhang may sakit. Hallelujah! Amen, amen. Kaya pag ang tao kausap ko ngayon, ay guys, sabi ko sa mga apo ko, hey, who is doing this? Sinong naglalaba dito? Ako po. Ayusin mo, tapusin mo, alis na. Ayaw kong maisturbo. Kasi we are running fast because we do not know when is the time of the Lord's coming. Alam ba ninyo kung anong pizza darating si Jesus? Hindi, di ba? Kaya dapat dumikit kayo ng dumikit kay Jesus. May problema kayo kay Jesus. Bakit ka ba napunta ng magtanong ka kay Jesus? Huwag kay Tulfo. Hallelujah! Huwag kay Tulfo kayo magtanong kay Jesus. Sa Panginoong Jesus. Hallelujah! Doon tayo magtanong, Lord, ba't pa ako lumanding ng hospital? Anong purpose nyo? Ay, marami pala akong sisira ng Word of God dito sa hospital. Pati yung mga doktor sasabihin niya, ano to, preacher? O sinabi mo na nga, di ba? Pati yung mag-ultrasound sa akin, sinisiran ko ng Word of God. Pati yung nag-check ng aking puso, sinisiran ko ng Word of God. Pinatanggap ko pa, pinag-pray ko pa. O ano ka, buti hindi ako tinurok ng pampatulog. Sino ka dyan? Di ba? So, ang importante dito, like pastor, like people, kung gaano kabilis ang bishop ninyo, ganon din po kayo kabilis. Hindi lang kayo mabilis sa daldal, mabilis sa kilos, mabilis sa utak, mabilis ipatupad ang kalooban ng Diyos. Amen. Okay, sabi niyo hanggang 8 o'clock. Okay, sandali, tuloy-tuloy tayo dito. Sabi niya dito, Malapit na, Bishop. malapit na. Sabi, mayroon akong timer dito. The single act of disobedience. Tandaan niyo to, The single act of disobedience. Alam mong araw ng linggo is for the Lord. Ninanakaw mo pa. Mayroon bang kasong ipapile sa iyo dyan? Wala dito sa lupa. Doon sa langit may kaso ka. Marisol? Lumabas ka na dyan sa hospital. Hindi yan lugar mo. That is not your place. In Jesus' name. In Jesus' name, lumabas ka na dyan. That is not your place. Okay? Mag-repent ka lang, Mirasol. Pagsisihan mo lahat ng kakulangan mo kay Lord. Alam ko, magmulang na sa Bulacan ka, ang dami-dami mo nang walang time kay Lord. Pero tandaan mo, anak, mahal ka pa rin namin. Amen? Okay. So, sabi niya dito, disobedience introduces into the world of every negative thing, which means curses of mankind today. When the Lord said, return your tithes, do you all return your tithes? Masakit ito, masakit. Bakit ba ito nabanggit natin ito dito? Yung pala isa sa dahilan ng sakit. Tapos sabi ko, Lord, tither ako Bakit napunta ako dito sa ospital? Anong rason, Lord? Lahat binabalik ko sa iyo, Lord. Every single, binabalik ko, Lord. Ba't ako mapunta rito? Yan ang tanong ko kay Lord. Si Lord, huwag ka nang magtanong. Ako ang may kalooban kasi mayroon kang gagawin dito. Purihin ng Diyos. Tignan nyo. Anong nangyayari? Doctors becomes closer to me and then they recognize me that I am a bishop. At I am a bringer of the word of God. Pag sinabing born again ka, kilala ka ng mundo. Takot ang mundo sa iyo. Tingnan mo mga kandidato. Itong bahay ni Bishop, magpa-pre-over kayo. Mananalo kayo sigurado. Paano kung hindi nanalo? Sabi ko, Lord, lahat ng lumapit, manalo. Hindi po. Hindi pwedeng, hindi. Kasi sabi ni Lord, inside of you, you are the residence of the Holy Spirit.
Amen. Ugaw ka ni, bata ka pa. Pagbukas ng bibig mo, in Jesus' name, mantalsik ire-demonyo. Amen. Amen, amen. Mirasol, are you okay? Amen. Yes. Amen. Amen ba dyan, Mirasol? Okay. Alright, sabi niya dito. So, single disobedience to the word of God. Yun lang hindi ka mag-devotional, yung hindi ka magbabasa ng Biblia, disobedience po yun. Kasi inuuna mo yung trabaho mo, Ma'am Edna, inuuna mo yung report mo, minsan nakakaligtaan mo yung, bato-bato sa langit, tinamaan mo na naman ako, Bishop. Hindi, tama lang. Huwag kitang tamaan pala, pinahiram mo kami ng praise the Lord. Pinahiram mo kami ng Google. I love you, Edna. Okay. Edna, ngumiti ka naman. Okay? So, it is the source. Single disobedience of the words of God and the command of God leads you to disease. Sakit. Disease. Pangalawa, it leads you to disorder. Kahit anong klaseng negosyo, walang kwenta, hindi lumalago. Okay. Nagkagulo-gulo, marami ka ng pera, pero madami ka namang atraso. Alright. Next, single disobedience leads you disability. Jesus. In Jesus' name. Walang in Jesus' name, ha? Disability. Next is Jesus' name. distress. Di ba yung mga tao ngayon, mayroong anxiety, mayroong mental problem. Kasi, mayroon siyang kaunting bagay sa kanyang puso na tinatawag na disobedience. That is an introduction to sickness. Okay? Discomfort, disaster. Pagka mayroong calamities, abay, ikaw yung napasama doon sa waves of the sea. Di ka na nakabalik. Sabihin mong, buti nga sa kanya. No, wala kang karapatan maghusga. Manalangin ka. Kung sino man ang mayroong nasa banig ng karamdaman, pray for that person. Pray for that person. Okay? Yung iba, pag galit sila sa pastor, galit sa kapwa, ayan, nadi-discord na sila. Hindi mo na makikita sa fellowship. Tama ako? Hindi na makikita sa fellowship. Sister, mukhang isang buwan na kitang hindi nakita Anong nangyari? Tatanungin mo yung sister na yan. Ay, kasi po, ganito po. Kasi, hindi siya makatiis na hindi magtapat. Kasi po, sa totoo lang, galit ako kay Kwan. Sige, sabihin mo, I will listen, I will sit down. Pero huwag mo ito i-chismis. Amen? Oras na chinismis mo ito, ikaw din magkasakit na kasunod. Kasi may dala siyang sakit eh. Mayroon siyang tinagong sakit. Ngayon, ikaw ang napagbalingan. Ikaw yung mag-suffer niyan. Kasi nakikibahagi ka. Okay? Then, pagka mayroong hindi mo gustong patakaran sa church, mayroong kang pinopropose, hindi ka nasunod, you get discouraged. Pastora Elizabeth, nasubukan mo ba itong ma-discourage? Hindi na ngayon. Wala na sa amin yan. Okay. Don't get discouraged. Kahit ang pera mo ay 10 piso na lang, huwag kang magsabi, uy, ang anak ko, malaki ang sweldo, bakit 10 piso na lang pera ko? Depende yan sa pag-budget mo. Kaya ka naubusan ng pera, magastos ka. Pag nakakita ka ng limpak-limpak na ganito lang kanipis, sa gabay mo, yakar mo tampol o CSI, yakar mo mall, yakar mo Robinson, yakar mo anywhere. Tapos bili ka ng bili na hindi mo naman nagagamit, tinambak mo lang dyan. Okay? God is not happy because that discouragement is still residing in your heart. Are you still discouraged? No more. Dapat hindi na. Amen. Hindi na. No more. No more, no more. discouragement. No more, no more discouragement. Hallelujah. Okay. Next is, pagka mayroong sa church, pag mayroong meeting, mayroong hindi nasunod yung suggestion mo, disharmonic ang tampol. Unalis ka lang, kalawang patanir. Nakartoy, agaangan, siyempre, agyo, tanggap may idea to.
Ay di nagtampo, hindi lang nudo. May sakit, umabuti na nga, ako man ang kakain ng kanyang share. Oh. Tignan mo sa church, to handle a church is not easy. People of the Philippines, I'm telling you, it's not easy to pastor people with all this kind of source of diseases in their body. Tutukan mo yung tao kung taong ito mayroon bang discouragement, mayroon ba itong agam-agam, tutukan mo, tanungin mo, kausapin mo. Okay? Now, next is disintegration. Ala mo, pagka sinasabing disintegration, tayong lahat. All these negative attitudes ito, mga negative attitudes ito, hallelujah. Naku, wala na yung cellphone ko, dapat ano niyan. Balita, malapit na. Okay, malapit na. This is harmful to good health. Alam nyo, negative attitudes and emotions is harmful to good health. Kaya ako ngayon, imbis na magalit ako, ngiti lang. Ngiti man o pilit na ngiti, ngiti ako. Bakit? It's harmful to my liver. Kasi ako'y nagkaroon ng problema sa liver, hindi dahil ako'y naninigarilyo. Yung second hand pass on Second-hand smoking. o second hand smoking pala yan, delikado. Diba ko, wala akong inaatrasan? Oh, okay. So, sabi niya dito, harmful to good health and stem from disobedience are known to catabolic emotions. Ayun ang mention ni Pastor Jokjo kanina, they are destroyers of health. Kaya, pag hindi kayo napansin, kayo nang mamansin. Si Bishop, agto kami pinasamano. Ay, ag nangulkutan minsan, masa limo ba ka church, alagpasan ko rin ag-apa sa mano. Okay, si Bishop, agto kami apansin. Kanto, na-welcome, pinirit-pirit ko yung lima to. Ay, sorry, ag takapansin, agkukwan. Adi abaingan sa tuo. O, diba? Pag hindi ko pinansin, pag hindi ka pinansin, ikaw ang mamansin. Amen, amen. So, a spiritual tragedy is always a fall. Man was God's representative in this creation. Kaya sa ating kapaligiran, alam niyo bang ayaw na ayaw ko yung kalat-pakalat? Ayaw ko yung maraming bahay, ayaw ko yung maruming kapaligiran, ayaw na ayaw ko yung mga ganyan. Kaya mahilig akong magpaano ng mga basura. At now, doon naman ako nadali. Oh, that's a sin to me. Diba? So, I repented. Sabi ko, Lord, I'm sorry, my Lord, if I committed a sin. O, diba? Sorry ka lang. Kasi si Lord papatawarin ka niya. Pero wag kang magmamataas sa Diyos. So, every time na may gawain, tayo po ay magkaisang magtulungan. Tawag lang, Sister Rose, Bishop, let's pray. Felt ko na ipag-pray mo kita. O, ipag-pray mo ako. Di praise the Lord. Hindi yung, Rose, kumusta ka? Buti naman po. Sigurado ka ba? Bakit mabigat itong ano? Yan na lang si Marisol. Saan na yun? Yan na lang si Marisol. Twice akong tumawag. Aywan ko, ang bigat ng puso ko. Sabi ko sa kanyang kapatid, Marilo, may nangyayari ba kay Marisol? Bakit ang bigat ng puso ko? Gusto ko siyang tawagan. Tawag ako ng tawag, din naman nasagot. Pero nagre-ring yung phone. Bakit? May problema ba? Could you imagine that? A bishop that far, Bulacan sila, dito ko naramdaman na dapat ko siyang ipanalangin. Dapat ko siyang ipanalangin. Ay Marisol, magpasalamat ka kay Lord ha. At ipinaalaala ka niya sa akin. Amen, amen. So, wala na po tayong time. You are healed. Amen. You're healed in the name of Jesus. So, that's all that I can tell you about today. Basta tandaan niyong mabuti. Marami pa to. Next Wednesday, kung pwede, papayagan pa tayo ni Pastor Joke na magaganito uli para makakausap ko yung iba. I think this is good. This is good. Yung parang relax tayo, nag-uusap tayo. Okay ito. Di bale, kahit hindi pa kayo kumain ako eh. Tawa mo lang yan. Itawa mo lang yan. Habang ikaw ay nagtatawa, you're gaining strength. You're gaining things.
for the glory of God. Back to you, Pastor Joe. If there are questions, raise your questions. You still have 5 minutes. When? Praise God. So, Bishop, siguro, unahan lang po, kasi alam ko po 8 o'clock na. Meron ba kayong mga insight? Unahin natin sa mga pastor nandyan. May mga insight ba kayo na pwedeng mag-confirm sa mga pinagsasabi natin kanina? Dakal tayo. Amen? Sige po. Pastor Joel, ikaw ba miss na miss ni Bishop? Si Pastor Dong, at least nakapasok dito, Pastora, Bishop. Yeah, I saw him. Pastor Joel. Nanay Teresa siya, nagkapay na lang katon ni Mabula. Nakaka-stress ko. Abula mo ka lang Patawanin ta. Ay, pera Pastor bula. Joel, patawanin mo si Mirasol. Patawanin mo. Laughter is Sino to? Dami naman. El Judo. Okay, Pastor Joel. Sige po, sige po. Bishop, pag wala yung mga naririnig ko sa inyo noon nung training sa church, diyan opisina natin siguro may mina-discourage pero parang nagiging stepping stone yun para yung problema makita nila na mayroon kang Lord na nagbibigay ng lakas. Amen. At parang parang magnet na naapektuhan iraramay kaiba mo ng opisina. Imbis naman reklamo ka, da ka napapanangan niya, manrereklamo ka.